So good day mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. Yan, Phoenix PCP Airgun Philippines. So ano pa rin, free sticker pa rin tayo sa every parcel natin. Paki-follow na din ang ating Facebook page na Phoenix PCP Airgun Philippines. Sa mga queries, message lang sa ating Facebook page or yung nakatag na account na Troy Ellison mga kangkols. So ngayon tatalakayin natin kung paano mag-assemble at ipakita natin ang internal parts ng isang Phoenix 4. So Phoenix 4 is ito 4 inches. Pag Phoenix 3, 3 inches. Meron tayong Phoenix 6, 6 inches. Phoenix 4, 4 inches. Pero kaya mag 1000 fps yung power niya, which is feet per second. So ang sekreto yan, napakalaki ng plenum, pati dito sa loob, plenum din yan. So hindi mo na kailangan yung pang 7 inches or 6 inches kasi kaya naman ito mag 1000 fps. Pag 7 inches masyado na mabigat, tapos ang forma hindi na maganda tingnan yung isang receiver. Kung gusto mo mag-upgrade, kung mag-slug ka, kaya naman mag 900 fps yung receiver natin. Pag bitin ka pa, pwede ka magkabit ng plenum dito. So yung kagandahan ng natin, isang Phoenix receiver natin or ng Phoenix receiver, ang daming madaming upgrade na pwede mong gawin. Pwede ka yung gauge, pwede mo lipat dito. Yan, pwede mo ilipat yung gauge dito. Hanap tayo ng flat screw muna. Saglit lang mga ka-uncles. So yan mga ka-uncles, yung gauge pwede mo ilagay dito, pwede mo ilagay diyan. So ipakita mo natin yung internal parts o paano to baklasin ng isang Phoenix receiver. So meron siyang 4 na set screw dyan sa taas pa sa barrel, kaya sigurado napaka solid paglalagay ng barrel. 4 yung screw niya. Tapos yung railing niya, kasi pag minsan bibili ka ng scope, yung kasama lang na scope rail is 11 mm. Sa yung dual yung rail niya 11 mm tapos 20 mm. Tapos yung swing, yung swing niya naka-o-ring na rin. Hindi siya kopa. Mga lumang receiver kasi nakakopa, kaya pag putok, accidental putok, lilipad. Mahirap ka nang hanapin. Tapos mahirap din bumili ng isang kopa. Unlike sa o-ring, marami yan sa mga motor shop. Madali lang palitan. So baklasin muna natin mga kangkols paano tanggalin ang isang Phoenix receiver. Tapos ipakita natin yung mga upgrade. Paano yung mga upgrade na pwedeng gawin sa isang Phoenix receiver. So yung bagong batch natin ito, wala na siyang alog dito kasi mas mahaba na yung valve assembly. Yan, matibay na siya. Kaya paano buksan tong nut? Ito lang, ikutin mo lang yan, hanapin mo yung yan, hanapin mo yan, yung Allen screw. Tanggalin mo lang mga ka-uncles. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe mga ka-uncles, please subscribe na lang. Tapos pagtanggal mo, ikutin mo lang. Para hindi pala sasabit yung o-ring, luwagan na natin to. Nakano pala yan, naka-loctite. Pag minsan yung pinapadala natin receiver, nabusan tayo maikli na screw, yung Allen screw, kasi ito tatama yan dito. Kaya ang gagawin nyo, tanggalin nyo lang, grindingan nyo, putulan nyo lang to para siya tatama. Yan mga ka-uncles. Sorry, ito pala, tanggalin mo natin to. Wala akong special tool, kaya yung ginagawa ko dito mga ka-uncles, dalawang lang,
Dalawang allen screw. Yan. Nawala yung special tool ko dito. Ito lang ginagawa ko. Malambot lang naman yan. Pero minsan matigas. Kaya yung ginagawa ko, ito malambot lang. Yan. Kagandahan kasi sa isang Phoenix receiver is stainless. Stainless steel yung internals, kaya wala siyang kalawang. Pang matagalan talaga siya. Yan. Yung kanyang swing. Tapos yung pagtanggal dito, dali lang. Ikutin mo lang yan. Ganyan lang. Tapos minsan katagalan mong gamit, minsan maglilik na yung acetal niya. Walang problema kasi marami tayong spare parts. Ng isang Phoenix airgun, marami tayong spare parts pamalit. Meron tayong mga hammer. Hindi ka mahirapan. Kagandahan sa isang CNC made, isang sukat lang yung lahat. Hindi mo na kailangang ipadala yung receiver mo kasi sukatan pa. Yung kagandahan sa CNC made, lahat ng parts yan, pareho lang sukat. Kaya yung mga parts natin, diretso padala lang kapag may problema kasi unit. Meron tayong mga acetal, valve assembly, yan, mga hammer, mga trigger assembly, acetal, marami tayo. Meron yan sa Lazada natin, Shopee. Kaya hindi ka na mahirapan sa spare parts. Unlike kung bibili ka ng airgun, tapos yung spare parts mahirapan ka kasi kailangan mo pang ipadala yung receiver mo kasi yun ang susukatan. Dito lang dito, CNC made, yan yung mga parts available. Tapos pag may leak yung yung acetal valve, tanggalin mo lang to. Yan, napakadali lang mga kaangkos. Naipit na kasi medyo lumaki na yung dulo. So, ang gagawin mo lang, lagyan mo ng grinding compound dyan. Hindi kaya, pag unang start mo lang, minsan may medyo bumubula-bula pa yung tubig. Paputukin mo lang ng paputukin. Mawala din yan. Tapos, pag katagalan may leak, kung sira na, meron tayong pamalit, mga valve, acetal valve. Kung maliit lang naman, lagyan mong grinding compound, ipasok mo lang sa valve assembly. Tapos pakagat mo na dito yung drill. Ikutin yung drill mo. Ikutin yan, hahasa na yan. Tapos tanggalin mo, linisin. Tanggalin mo yung grinding compound. So ito din, stainless steel. Kaya napakaganda. Meron tayong pamalit lahat ng parts. Napakasimple ng design niya. Kaya dito, ayan, napakalalim ng plenum. Kaya di mo na kailangan ng plenum yan, napakalalim. Hanggang dito yan. Tapos meron pa dito. Napakalalim ng plenum ng isang Phoenix airgun. So ikabit na natin. Lagyan mo rin ng silicone oil para hindi siya magasgas or di kaya masira yung o-ring. Yung mga o-ring, meron din tayong mga parts nito. Meron tayo isang set. Kaya hindi ka na mahirapang maghanap ng parts. Sa swing, optional, pwede kang magkabit ng quick reloader. Ano yung quick reloader natin? So yan, yung quick reloader natin. So binago na natin yung design natin. Mas makapal na siya. Unlike sa mga naunang batch. So yan, yung quick reloader natin. O yan, mga ka-uncles.
Yan yung kanyang quick reloader. Huwag muna natin ikabit to. Maya na lang. Ay, kapit natin baka maya mawala yung screw. Quick reloader yan yung nilalagyan ng magazine. Kasi magnet yan. Reload. Optional naman yan kung gusto mong dagdag ng quick reloader, mga ka-angkol. So ikabit natin yung mga ibang parts. So ganun pa rin previous design. So sa next design natin, babaguhin natin tong design para mas maangas tingnan. Yung isang Phoenix trigger, napakalambot din yan, mga ka-angkols. Yung kagandahan dito, adjustable yung kayang power. Tapos yung kanyang trigger pull, yung lambot nito pwede mong adjustan din, tigasan or mas malambot. Yan yung adjustan niya sa loob. May mga binago tayo sa design. Yan yung kayang trigger pull, nilagyan natin ng dyan, parang kanal. Dati kasi masyadong malambot, kaya lagyan natin ng parang stopper dyan. Wala yan, tapos pakalambot. So ikabit na natin ang kanyang trigger assembly. Optional din, pwede kang mag-tactical, pwede ka rin mag-woodstock trigger. Kunin mo natin, mga ka-angkols. So yan yung kanyang woodstock trigger, mga ka-angkols. Pag gusto mo ng pang woodstock, di na kailangan ng kulay yan kasi matatabunan naman yun sa wood bat o sa kulata. Kasama lang, saka may kabit yung kanyang bolt. O yan, mga ka-angkols. Yan, yung kagandahan sa CNC made, kasi lahat ng parts, ayan, saktong-sakto, fit na fit yan, mga ka-angkols. Kaya gusto mo mag-upgrade, meron tayong pang-upgrade din. Meron tayong railing, under railing. Yan kagandahan sa isang CNC made na mga airgun. So ganun din, stainless yung internals. So ganun din siya, yung kanyang ating woodstock trigger. Available din yan sa ating Shopee, Lazada. Ilalagay natin yung link description below. Check out nyo lang, or pag gusto nyo ng discount, message na lang kay sa Facebook page natin or kay Choy Alison. Ganun din yung kayang laman loob nito. Pinagkaiba lang yung pang siya, pang wood bat. So tabi mo natin, kabit natin tong kayang tactical trigger assembly. And fit na fit yan, mga ka-angkols. Lang alog yan, pakatibay yan, mga ka-angkols. So sa mga nagdi-DIY, so ayan, madalas review natin yung regulator niya hindi kasya. So ako din, meron tayong iba-ibang regulator. Yung pinagsukatan natin is yung Taiwan regulator. Huwag yung Taiwan na yung mga China regulator tapos pinalitan lang ng D sa ilalim tapos tinawag na agad na Taiwan regulator. Hindi, kasi iba-iba yung thread niyan. Pareho siya ng spec ng thread, G1/2 by 14, pero hindi siya kasya. Ito kasya to, saktong-sakto. Yan, mga ka-angkos, saktong-sakto, wala siyang sabit. Unlike sa ibang regulator, marami yan naman sa Lazada. Ito Taiwan, din to, G1/2, pero hindi siya kasya. Taiwan or China regulator. Ito China, meron din tayong mga China na kasya So pareho lang siya ng thread. Ito hindi rata kasya. Yan, hanggang dyan lang, hanggang dyan lang. Yung ginagawa ng iba, bawasan nila tong talim ng thread, o di kaya grinding compound. Yan, hasain mo lang
papasok siya. Kung ano, bili ka lang Taiwan regulator. Medyo may kamahalan, nasa 1.8, 1.5, 1.6 yung price nito. Try natin yung mga regulator natin. Ito hindi kasya. So mga ka-uncles, ang regulator pasok natin. Yan. Diba? Ganda. Sa mga nagdi-DIY, kung wala kayong PCP compressor o di kaya scuba tank, kasi kailangan mo kasing yung biglang pasok ng hangin para mag-set yung valve assembly mo. Kasi kung pump lang, kailangan mo hilain itong pin niya. Tapos mag-pump ka, mahirapan ka. Unlike kung meron kang compressor, mas madali lang. Kung wala, ito lang gamitin mo. Meron tayong regulator adapter with pin. Yan. So ang purpose niyan, turo natin mga ka-uncles. Meron din tayong binta nito. Ang purpose yan, hindi mo na kailangan yung tanggalin yung knock-off pin ng isang regulator. Ito, ikakabit mo na to diretso sa tank mo. Ito, ikakabit mo na diretso sa tank. Yan. Tapos ito, ikakabit mo sa receiver, di ba? Yan, ikakabit mo yan sa receiver mga ka-uncles. Yan. Tapos assuming kakabit pa yung knock-off pin. Kahit pump lang yung gamit mo, foot pump lang. Kakabit na sa tangke. Tapos gamitan ng foot pump, bombahin mo hanggang 3,000, 2,500. Tapos salpak mo dito sa receiver mo. Na may adapter with knock-off pin. Pag higpit mo yan, pasok mo yung mga ka-uncles, itutulak yan yung pin, kaya diretso ka na, hindi ka na mahirapan. Yan. Kompleto tayo sa mga parts mga ka-uncles. So ayan. Yung, ano pa ba? Yung grip, kakabit natin. So sa pagkabit ng grip mga ka-uncles, sa grip naman mga ka-uncles, yung klase ng grip na ginagamit natin ito. Ito sa airsoft to. Yung pinapadala ko sa inyo, ito buong set. Pero ito hindi yung magagamit yan. Pang ano to, yung lagayan ng battery sa airsoft. So yung gagawin nyo lang, lagyan itong butas sa gitna. Yung ginagawa ko, yung kutsilyo lang. Kasi hindi man kasya itong ano, yung kanyang power housing. Spring housing. So yung ginagamit ko, lagyan nyo lang itong butas sa gitna. Kung may drill ka, gamitin mo drill. Sa akin kasi mas madali yan. Madali lang naman yan. Ganyan lang ginagawa ko mga ka-uncles. So ayan mga ka-uncles, nalagyan natin na yung butas. So ikabit na natin mga ka-uncles. So ito yung size niya, M5. Na bolts. Pasok niya lang. Yan. So, kailangan mo ng mahabang Allen screwdriver. So kung wala kang mahabang Allen screwdriver, mahirapan ka mga ka-uncles. So yan, kahit isa lang nalagay natin. Yan. Ito, nasa iyo kung ilalagay mo pa yung cover mo, kasi tatama naman to. Yan ginagawa na iba, pinuputol to para magamit to. Kahit wag mo nang ilagay para mas madaling i-adjust yung power. So yan mga ka-uncles, buo na. So ikakabit naman natin yung under railing. Yan. Yan siyang under railing. Kung gusto mo, available din sa ating Shopee at Lazada. 20mm to 20mm.
under railing. Yan mga ka-uncles, ang ganda. Tapos yung gauge, yan. Bago lagay gauge, meron kang white gasket. So yung receiver natin, free naman yung gauge, so wala tayong white gasket na sa loob. So yan yung gauge nya. M10 by 1 yung thread ng gauge natin. Yung di sa loob, pareho lang yan, yung sa loob dito. M10 by 1 yung gauge. Tapos ito, meron din tayong upper railings na pwedeng ikabit. Optional naman yan kung gusto mo mag-upgrade ng unit mo. Upper railings. Ito kasi mas maganda kasi may ganito. Kasi kung maikakabit kang mga accessories, halimbawa flashlight, laser, pwede mo ikabit dito. Yan, sa gilid. So, ganun din. Yan, Picatinny. Lagyan mo natin yung mga screw. Mga ka-uncles, fit na fit yan mga ka-uncles. Halimaw ang dating mga ka-uncles. Yung kagandahan sa Phoenix receiver kasi marami tayong accessories na pwedeng ikabit or mag-upgrade ka. Tapos yung mga accessories niya plug and play. Kasi nga CNC made. Lahat ng sukat yan, dimension, accurate, lahat ng item natin. Ganda, diba? Solid na solid mga ka-uncles. Optional yan mga ka-uncles kung gusto mo maglagay ng upper railings. So yan mga ka-uncles, yung Phoenix receiver with quick reloader. Yan o. Yan, walang sabit yan. Yep. Reload. Yan. Pag gusto mo mag-add ng plenum, ito, pwede mo maglagay dyan or dito sa ilalim. Kung gusto mo ng plenum na parang hawakan. So, pakita natin mga ka-uncles. Tanggalin mo natin tong under railing. Yan mga ka-uncles, tanggalin mo lang to, itong plug. Kasi yung iba pag nag wood stock, yung gauge nilalagay nila sa ilalim. So pwede mo namang ilipat yung gauge. Yan, yan, pwede mo ilipat dyan. Tapos yung plug, ilipat mo din dyan.
Nasa iyo yan, kung saan ka maging masaya mga ka-uncles. So pag maglagay ka ng plenum, ito meron din yan, filter ng foot pump. Yung cover, lagay mo lang dyan. Diba? Ganda, may plenum ka, tapos may hawakan ka pa. Ano pa bang magandang upgrade dito? So, yung bat, dyan may lalagay bat stock. So yung barrel, pwede ka pang mag-slip sa barrel ng 24mm. Yan. Maganda mga ka-uncles. So hanggang sa sunod na video natin mga ka-uncles, please subscribe na lang sa ating YouTube channel at Facebook page. Yan. Phoenix PCP Airgun Philippines mga ka-uncles. PCP stands for Pre-Charged Pneumatics Airguns. Thank you mga ka-uncles.